Ano po mga konkretong hakbang ang ginagawa po ngayon ng Administrasyong Marcos Jr. para palakasin ang ating kakayahang depensahan at pagtanggol ang Panatag Shoal, lalo na yung Ayungin Shoal at ang Pag-asa Island? Tulad sa nasabi ko kanina, yung dalawang batas, yung Maritime Zones Act at Atlantic Sea Lines Act, ito po ay legal na batayan ngayon. In the past, tayo po ay doon lang natin tinutukoy yung ating assertion of our claims ng West Philippine Sea sa international law. Sa ngayon, meron na tayong domestic law na kung saan pwede nating sabihin ang sino man yung lumabag sa mga batas within that maritime area ay nagwa-violate ng ating domestic law. At maliban po din yan, meron tayong mga features dyan sa West Philippine Sea kung saan patuloy ang ating presensya. In the 8 features that we are occupying, meron tayong mga, ang pinakamalaki na nito yung Pag-asa Island kung saan meron tayong isang municipality doon, the Municipality of Kalayaan. At sa ibang mga isla, meron po tayong mga sundaluhan, may mga pulis tayo, meron din tayong mga personnel ng Philippine Coast Guard kung saan ito ay nagbabantay ng ating mga features niya. So, patuloy din ang effort ng ating mahalaan to modernize our armed forces. In fact, na-pirmahan na yung or na-approve na yung 35 billion pesos para sa ating modernization program ng armed forces in the Philippines. Habagay naman ng sa Philippine Coast Guard, meron din tayong na plano na pagbili ng mga additional 40 fast patrol boats. So ito ay mga hakbang na kung saan we will make sure na effective ang pag-assert nating claim ng mga features.